Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Hindi ka na nag-aantay, so wala nang delay sa mga inaantay mo. Okay, hindi ka na mag-aantay or kaya ay wala na kasing strength ang gumagawa ng deceit like sa mga goals mo, yung nagka-create ng delays like sa pag-achieve mo ng goals mo, sa mga gagawin mo. Wala na kasi siyang strength, wala na siyang inner strength. I will love you as long as you live. Well, magiging matagumpay ka, magiging victorious ka, magiging triumphant ka. No? Yun ang next na mangyayari sa iyo. Na matanggal na sa iyo ang negativity, na any negativity, parang negativity to or pwedeng influences or anything na binuo sa'yo, binigay sa'yo, pwedeng sumpa, babalik yun dun sa pinanggalingan ng sumpa at hindi na yun makapang-atake yung may gawa niyan sa'yo. Ito pa ang next na mangyari. Maging unfulfilled yan, unhappy, uncontented. Ibig sabihin, hindi siya magiging masaya sa ginagawa niya sa'yo na deceit o pang-atake. Kasi babalik na yan sa kanya yung ginawa niya sa'yo ng mga attacks o yung mga pang-atake niya sa'yo. I will love you. Meron kang mga kalaban, meron kang makaaway, pwedeng spiritual na battle or mapapalaban ka sa spiritual battle, kung magaganon. Okay, yung palang pa. Parang spiritual battle yan, spiritual battle kasi spiritual tayo. Page of Swords. Maging interested ka na mag-invest or magkaroon ng equal give and take sa inyo ng sa inyo ng person mo, or pwedeng maging interesado ka sa yung tinatawag na spiritual battle din, na may labanan na alam niyo, spiritual, hindi physical, spiritual. I will love you as long as I live from this moment on. So maging interested ka na magkaroon ng new beginning, a new cycle, pwede sa inyo ng person mo, or to start to take action, to start something new na excited ka.
and brave ka na umpisan mo yun. Pwedeng new path, new journey, or malalaman mo na lang kung ano yan. Or kung ano man yung gagawin mo na sa pang-araw-araw na parang kung dati parang nag-hold back ka or parang nag-aalangan ka na gawin yon dahil maaari may disite. Dahil may mga nagpapadali sa mga gagawin mo di ba? Pero mag-umpisa na magkaroon ng change sa situation mo na yan na maging positive ka na umpisahan yung mga gusto mong gawin, gawin mo yung mga hilig mo, kung ano man yung interesado ka na gawin, yan. I will love you as long as I live from this moment on. Darating daw tong person na to na tenga, naka-restrict at emotional. Bakit siya emotional? Kasi naka-restrict siya ngayon, natenga pati, nag-aantayan at victim siya ngayon, parang walang magawa. Manipulated ang utak niya pag ganyan. Lang siguro. Magme-message sa'yo or meron siyang isend sa'yo. Pwedeng hindi man message yan. Pwedeng atake din yan Pwedeng call or para hindi ka makapag-asawa. Para makarecover siya sa pagdurusa. Yun ang isisend niya sa'yo. So may isisend siya na para hindi ka makapag-asawa. So that's a talk. Para manghinayang ka sa kanya, ganun. Meron siyang isi-send sa'yo na magpahinayang sa'yo, yung mag-regret ka, manghinayang ka sa kanya, ganun. Para makarecover siya sa, yung kung ginhosting mo siya or yung na-left out in the cold siya. Pwedeng mag-message or pwedeng attack to manipulation, mga ganun ba? Para manghinayang ka sa kanya, ganyan. Uy. Magtagumpay yung gagawin niya sa'yo o magre-rejoice siya. Magiging unstable ka, ungrounded, maging defensive. Nagtagumpay siya, mag-rejoice siya sa isent niya sa'yo. At pipiliin mo yung hindi na makipag-usap, hindi na makipag-collaborate. Dito, sa Four of Wands, someone na in a relationship or stable siya in a stable relationship, balanced, and hindi siya stuck. Hindi clouded ang judgment niya. And aggressive na mag-take ng action, malaya na gawin niya kung ano man yung gusto niyang gawin na exciting para sa kanya. Ganon. This is your past person. Ito, past person mo na hindi naman kasi willing to na puntahan ka or pinili niya na huwag pumunta sa'yo. Huwag mag-travel.
o hindi na mag-send ng ano ng spiritual, like any spiritual or pa-psychic na mga kasi hindi naman kasi siya nagtatagumpay kung kaya hindi na nagsisend sa'yo to ng spiritual. May ginagawa siya, baka ginagayuma ka niya. Kaya spiritual yung ginagawa niya. Hindi yan gayuma. Hindi spiritual atake. Any spiritual. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa ka ng spiritual. Kasi, baka ano itong sinesend niya sa'yo. Yung mga tigal po ang sinesend niya sa'yo. Gusto niya mapangasawa ka o gusto niya manipulahin at pasunurin ka sa will niya? As long as I live, para hindi mo makuha ang gusto mo. Para yung gusto mo. So, gusto niya utusan ka ng utusan ng tigal po niya. Pasunurin ka niya sa will niya kung ano yung gusto niya. Of course, nagkikreate ng lies, deceptions, manipulation sa isipan mo. So, mga ganun. See? The moon? Hindi na siya controlled ngayon. Hindi na siya manipulated. Hindi kasi siya stuck. Pero, ayan kung kaya brave siya and courageous. Determined na ma-atake ng tigal po. The moon. Yung sinisenda niya ng lies, deception, illusion sa isipan mo. Tigal po. Kasi pasunurin ka niya sa will niya nga. No? So, gusto niya, kung ano yung gusto niya, na paniwalain ka niya. Diretso kasi yun sa subconscious mind mo ata pag matigal po. Energetic strikes, energetic attacks. Para makaramdam ka ng pagkahilo niyan pag may nagtitigal po sa'yo. Yun ang alam ko. Or, iba-iba Pwede nga manigas yung kamay mo. Basta ganun siya, orasyon lang siya, pero kargado na orasyon. Kargado ng dasal. Sabi nila. Uso yun ngayon, that's witchcraft. Witchcraft yan, guys. Gusto ng mga tao yan. Kaya, halos puno ng impyerno kasi ayaw magsibago. Ayaw magsitigil sa mga ganyan gawain. Akala nila okay lang. Gulat sila sa kabilang buhay. Sa impyerno na pala sila. Kasi akala nila tigal po lang, palipad hangin lang. Witchcraft yan. Akala nila gayuma lang. Witchcraft yan May warning naman ang ganyan Kung gusto mo talaga masave ang kaluluwa mo, disiplinahin mo ang sarili mo, di ba? Ganun lang yan. Unfair naman yun sa mga dinidisiplina ang sarili nila. Hindi gumagawa ng mga ganyan, di ba? At may takot sila sa Diyos. Yung mga hindi gumagawa ng ganyan. Kasi naniniwala. Alam nyo, yun ang mga taong naniniwala talaga sa Diyos. Yung totoong may Diyos sa buhay nila. May disiplina sila sa sarili nila. Takot silang gumawa ng mga ganyan. Kung ginagawa niya nila dati, tumigil na. Mga ganyan, mga witchcraft. Kasi takot sa Diyos May Diyos na sa buhay nila Pero kung mga kulang bara, mabibigat na talaga Sabi ko, bibigat na talaga yan.
Next na mangyari sa inyo. Wala na yung mga karga, wala na yung mga baggage na papabagal, nagpapatagal, na siguro nangyonyon ninyo, or kasi may mamatay. Yun ang kakarga. O kaya ma-release na yung karga eh. Oh. Hindi na yan makapangharang sa inyo yun ang kakarga sa inyo. Sino man ang nakakarga dyan. Mamatay daw yan. Mamatay daw yan. Oh, atake sa puso ah. Mamatay siya sa atake sa puso daw. Yun ang kakarga sa inyo. Kaya makapag-umpisa na kayo ng wala nang problema sa umpisa ninyong relationship, a committed relationship. A relationship na yung settle down na kayo, may commitment, kanyan. Pero tinitigal po ka nito. Bakit kaya? Tinitigal po ka niya. Gusto niyo bumuo kayo ng pamilya, manipulahin yung utak mo din. Para hindi na siya single, para maging masaya na daw kayo. So yan, ito na lamang for collective.